merong nagkonsulta sa akin through my Facebook account, nag-send na message about yata dun sa problem niya sa skin. Kasi itong ang pangalan niya is Lloyd Bernabe, from Batangas siya. Isa siyang construction worker. Okay. So, ang sabi niya, matagal na naman daw siya nagtatrabaho sa construction site, lagi naman daw siya nabibilad sa araw. Until recently, itong latest project niya, napansin niya, parang may nagbago daw sa skin niya, particularly dun sa parang melasma ang tinatawag nila. Parang nagka-melasma daw siya. Nagkaroon siya ng pigmentary disorder. Oo. Ano kayang pwedeng gawin doon? Yung una kasi explanation doon, bakit before, di ba sabi niya wala naman. Kasi alam mo, tandaan natin, ang exposure sa sun, yung sun damage na tinatawag, cumulative yan. So from the moment na kahit bata pa, like sila Iya, so you expect, kung na-expose sila sa sun ngayon, habang tumatanda sila, nagpa-pile up yan, lahat yung damages na yan. Kaya, tulad na nangyari sa kanya, di ba, he is a construction worker. Yung lagi siya na-expose sa sun, laging nasi-stimulate yung melanocytes para mag-form ng pigments. Now, sobrang dami na, ngayon na lumabas na. So, ibig sabihin, Doc, there's no way na parang mababalik mo sa, kumbaga, zero yung health ng skin mo kung lagi ka exposed sa sun? Actually, kapag exposed ka sa sun, nababawasan. Siyempre, nagkakaroon na ng pigments. Pwede rin mawala yung mga supporting substances like yung collagen, elastin. So, kaya di ba, pag sinasabi, pag parehong, 35 years old, 35-year-old na office worker o kaya construction worker, sino yung mas mukhang tumatanda? Siyempre, yung mas na-expose sa sun. Okay, so, now, yung question mo kung maibabalik ba? So, it depends. Kasi, for example, yung melasma, yung i-addressan na natin ng solusyon. Kahit kasi yung kalimitan kasama sa treatment regimen would be yung mga bleaching products. Kapag pinagpahid na siya ng whitening agent, so ang tanong, may expose ba siya ulit? So lalo siyang magiging photosensitive yung skin niya. Naku, most likely kasi construction worker siya. So parang at this time, hindi natin siya ma-advise na ilalighten natin. Pero ang pwede natin gawin is to prevent further damage. Okay? O kaya further darkening, o kaya mas ma-affect yung mga, syempre I'm sure hindi naman lahat yan affected. No? So kailangan niya na talagang mag-apply ng sunblock, and reapplication is very necessary. So, kung hindi advisable sa kanya mag-bleach, parang ang mangyayari, babawasan na lang yung effects nung, kumbaga, nung effect ng sun. Yun. Though may mga nagagamit din, like for example, may mga suns, ang vitamin C kasi is a good, how do you call that, antioxidant. So, ang ginagawa kasi ng antioxidants, piniprevent yung oxidation process or yung damage. So, pagpasok pa lang, i-convert na siya to a harmless form para hindi siya mag-cause ng effect. And at the same time, nakaka-lighten din naman ng vitamin C. The problem lang natin with topical vitamin C is that pag yung mataas, nakakapil. So, ninipis, pwede lang din mag-darken. Pero kung yung sakto lang, like 5%, no, and nagsa-sunblock naman siya, kalimitan, nakaka-lighten lang siya. Walang peeling effect pagka ganun sa topical vitamin C. Ang problema, medyo may kamahalan ng vitamin C. Na yung mga in-apply. So, in that case, inom na lang din siya. Mura lang naman ng oral vitamin C. Tsaka yung mga ibang antioxidant vitamins such as vitamin E also. Doc, kung sakali, no, maisipan ito si Tatay Lloyd, yes, na kumwari gusto na niya ipa-bleach, no, magsistop muna siya sa construction business niya, gano'ng katagal bago totally mawala yung mga melasma? It depends kasi we have 3 types of melasma. So you have epidermal, ibig sabihin yung mababaw lang. We have dermal, yun yung malalim. Meron naman yung combination type. So combination. So kung epidermal lang yan at gagawin, like, meron tayong mga exfoliation procedures, yung pagbabalat, no? Kapag yan ay mababaw, no, kalimitan natatanggal naman. Pero kapag combination, so syempre matatanggal yung maibabaw. May mga matitira. Pero may matitira. Tapos yung mga pinapahid na bleaching products, yun na yung gradually mag-lighten dun sa melasma niya. And then pag dermal, nako, it will take some time talaga. So we cannot say, no, it depends. Kasi depende sa cell renewal process ng katawan niya. Usually kasi pag below 45 years of age, every 28 to 30 days nagpapalit ng balat. But above 45 years of age, it takes 45 to 60 days. So, it means, kung hindi natin alam age ni Sir Lloyd, no? So, kung above 45 siya, every time magagawa tayo ng procedure, kung every 1.5 to 2 months, so baka mas magtatagal, like 1 to 2 years, ganon. But in some cases, pag mas bata, tsaka bago pa lang yung melasma, mas mabilis. Yeah, at mababaw, minsan like 3 to 4 months tanggal or less, even less mo. O sige, sabihin ko lahat ng mga in-advise mo sa akin. Sigurado makakatulong yan kay Tatay Lloyd.